Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras Radyo Pilipinas alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubuno sa napituhan na sektor, mga dalagpong ng balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Huwebes, Setyembre 18, tuig 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinaraan. Headline. Duha ka pagbugas ang abo na balhag sa kanlaon. Headline. Masobra 40 milyones mangin balayran sang Antique government sa Anteco sa pagpatuman sang 500 peso subsidy program sang Agosto. Headline. Pagpapaskog pa sang kalaisid for peace kag SLP sang DSWD lauman sang pumuluyo sunod kay Secretary Rex Gatchalian. Headline. Mga transport group sa syudad maupod man sa trillion peso march bilang suporta sa away kontra korupsyon. Headline. Kagkaroon sa detalye nasang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka pagbugas ang abo na balhag sa kanlaon. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon bangod sa padayon nga aktibidad sini. Sandig sa ulihi nga monitoring sang PHIVOX, may duha ka pagbugas ang abo nga nabalhag sa bulkan nga naglawig sang 2 ka minuto tubtob masobra 1 ka oras. Naka-record man ang monitoring network sang 28 volcanic earthquake sa sulod sang 24 oras nga pagbantay. Naglabot naman sa 1,803 tons kada adlaw ang gipagwa nga sulfur dioxide sang Kanlaon sang Setyembre 17. Ginapangabay ang publiko nga likawan ng 4 kilometer radius permanent danger zone. Para sa bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 40 milyones mga imbalayran sa Antique government sa Anteco sa pagpatuman sang 500 peso subsidy program sang Agosto. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa pagpatuman sa Provincial Electric Power Subsidy sang Agosto sining nga tuig, ang provincial government magabayad sa masobra 40 million pesos sa Antique Electric Cooperative Incorporated. Sunod sa Kapitolyo Provincial, ginbill sang Anteco ang provincial government sang 40,591,269 pesos para sa subsidy sang Agosto. Naibaluan nga umpisa sa nagligad nga bulan, ginpatuman na sang probinsya ang 500 peso nga buhin sa bill sang kuryente sang kada residential consumer sa bilog nga probinsya. Sandig sa datos naglabot sa 105,839 ka residential consumer sa Antique ang nakabenepisyo sa PEPS. Ang Sibalom ang may pinakamadamo nga benepisyaryo sang PEPS na may 13,072 households, sunod ang San Jose de Buenavista nga may 12,725. Kaluya naman ang may pinakagamay nga may 1,715 household consumers. Ginpahayag ni Governor Paulo Javier na ang PEPS ang sabat para mapaganhagan ang galastuhan sa mga pumuluyo, ilabi pa nga mahal na ang mga balaklon. Nagpasalig man siya nga ipadayon ng subsidy samtang may pondo pa ang probinsya halin sa national wealth. Para sa bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
mapabasko sang kalaisis for peace kag SLP sang DSWD lauman sang pumulusyon kay Secretary Gatchalian. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nauman nga mas panasigon pa ang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginakabig community-driven development projects nga pantawid pamilyang Pilipino programa kon 4Ps, Sustainable Livelihood Program kon SLP, kag ang kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o kung kalaisid sa mga masunod nga tinuig. Ini ang pasalig ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa iya nga pagbisita sa Iloilo. Pahayag sa publiko nga isa sa mandor sang presidente sa iya na siguraduhon nga wala sa malayo nga lugar ang dapat nga makalimtan. Dugang pa niya nga sa 4P siguraduhon sang ahensya nga matatapan ang mga benepisyaryo ilabi na ang mga nagtapos sa programa. Sa SLP naman, gimpahayag ni Secretary Gatchalian nga siguraduhon sa ahensya nga mapadalong ka mapabaskog pa ang programa bangod ini ang isa ka development program nga makabuli sa kapigaduhon sa pumuluyo samtang sa kalahing seats naman siguraduhon sa ahensya nga wala sa lugar nga mapabayaan bisan ano pa kalayo. Madumduman nga sa iya pagbisita sa Iloilo, nagpakigsapon si Secretary Gatchalian kaupod si Assistant Secretary Irene Dumlao sa mga benepisyaryo sa 4Ps kaupod ang inatag sa ka-city o kung municipality halin sa syudad kag munisipalidad sa Iloilo para istoryahan ang aftercare programs ang exiting kag graduating 4Ps beneficiaries na kipman ang pag-enhance sa Social Welfare and Development Indicator o kon SWDI kag ang paghiwas sa Family Development Sessions o kon FDS. Nagbisita man ang Tiglikom sa Women United through handcrafted lace and embroideries livelihood association sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo, kag nagtambong man si Secretary Gatchalian sa Community Driven Development Day o kon CDD Day sa Iloilo Provincial Government at istagpadulong sa Haniwag, Iloilo para lang tawon ang pila ka Kalahi Seeds projects. Well, palalakasin natin yung 4Ps. Kasi marami tayong mga 4Ps beneficiaries na gagraduate, so sisiguraduhin natin na papangalagaan sila. Number 2, sisiguraduhin natin na mapapayabong pa natin o mapapayaman pa natin yung Sustainable Livelihood Program natin kasi yun yung development program na talagang aahon sa ating mga kababayan mula sa kahirapan. Gusto rin natin tignan yung mga Kalahi Seeds projects para masigurado natin na walang lugar na naiiwanan kahit gaano sila kalayo. Nabatihan ang kabayan sa pahayag ni DSWD Secretary Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Proposed site para sa construction sa regional warehouse ng DSWD sa Putotan, Iloilo, ginbisita ni Special Assistant to the Secretary na si Sir Leo Quintilla. Detalye sa balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gimbisitahan ni Special Assistant to the Secretary kag National Resource and Logistics Management Bureau o kon NRLMB Director Leo Quintilla sa Department of Social Welfare and Development ang gipropose na site para sa construction sa regional warehouse sa Putotan, Iloilo. Kaupo nga nagbisita ni Special Assistant to the Secretary Quintilla sa Disaster Response Management Division o kon DRMD 6 Chief Erlin Garcia, mga DSWD Division Chief, Budget Engineer, tagubo siya sa local government unit sa Putotan. Tinutuyo sa site visit na makita ang inisyal nga preparasyon kag i-assess ang progress sa plano nga pasilidad. Antes ang pagbisita, nagpakigsapo si Quintilla sa ibang pangamiyamber sa komite agud istoryahan ang construction plans kag timelines sa proyekto. Sa tiyon nga mahuman ang regional warehouse, magasabi ini bilang vital hub kung sa diin nakapreposition ang family food pack sa ibang pang essential goods sa tiyon sa kalamidad o emerhensya. Kaupo ng operational warehouse sa Oton, Iloilo, ang mga pasilidad na datoy nga pabasgun pa ang disaster response kag ang logistics capacity sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga transport group sa syudad maupod man sa trillion peso march bilang suporta sa away kontra korupsyon. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkompirma sa pila ka transport group sa Iloilo City ang pag-upod sa iwatan na trillion peso march sa Domingo, Setyembre 21. Suno kay Hali Alcarde, General Manager sa Western Visayas Transport Cooperative, sila ang ginasuportahan ang away kontra korupsyon na nabulgar. Labi na mga anomalya nga flood control project sa bilog nga pungsod. Pagpati sini kinamatarong sang pumuluyo nga dampigan ang husto nga pag-usar sang pondo sa 1 binilyon ka pesos ang ginakurakod sang pila ka opisyal sang gobyerno.
Ginpahayag man ni Mr. Rizal Alido sang ikaw DTC nga dako pakuntani ang mapulosan pondo kung ginpain ini sa iwan na proyekto kasubong sa modernization program. Sa piyak sang pagpabutyag sang suporta sa nationwide protest sa Domingo, ginpasalig naman sang transport group sa Iloilo City nga magapabilin sa pagbiyaya ang ilang mga units kasunod sang ila ginsumpaan sa pag-issue sang ila prangkisa. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Suportahan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranyas ang paghiwaton nga trillion peso march sa maabot nga Domingo, Setyembre 21 kabahin sa nationwide protest kontra korupsyon. Sa official statement sa alkalde, impahisiyag sini nga kausa sa publiko ang pagdemand sa good governance, transparency kag accountability sa mga lideres ng pungsod nga nagadumalas ang pundo sa gobyerno ang pagsuporta sa panawagan bato korupsyon. Ang isa man sa nagtulod sa alkalde kamungin miyembro sa Mayors for Good Governance, dugang pa sang opisyal. Hindi na pagstriktuhan sa Iloilo City Police Office ang pagpatuman sa no permit, no rally sa syudad sa Iloilo kasunod sa pahayag sa presidente nga respetuhon ang kinamatarong sang pumuluyo sa pagpautwa sang balatyagon labi na sa kausa kontra korupsyon. Ginpahayag ni ICPO Chief Police Colonel Kim Legada sa pahayag sini magapabilin sa pagbantay sa seguridad ng kapulisan sa pila ka areas agud mapasiguro nga malinong kag mataway ang hublak protesta labi na ang hiwaton nga 1 trillion march sa Domingo, Setyembre 21, nagalaom ang kapulisan nga magakopirar ang mga magatambong kag likawan ng bayolenteng aktibidad agud hindi makabilin sang kalitan. Ginabisuhan sang ICPO ang civil society group sa pag-coordinate sa city government, partikular sa POSMO kag ICTTMO, partikular sa mga ruta nga mahimo maapektuhan sang aktibidad. Dugang paniligada nagaisa man ang kapulisan sa pagpanawagan kontra korupsyon. Pinapanawagan sang Iloilo City Police Office sa publiko labi na mga organizers kag mga magaprotesta sa September 21 trillion peso march nga patigayunon ini sang matawhay kag wala sang gamo. Ginarespeto sang ICPO ang kinamatarong sang publiko sa paghiwat sang public assembly sukon rally sa Iloilo City sa dingin lift man sang ICPO ang no permit no rally policy. Suno kay Iloilo City Police Office spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, apisar nga ginlift ang no permit no rally policy. May pila sa gihapon ka grupo ang nagsumite sang application for permit para sa iwaton nga pagprotesta. Sa pagpanghanda sa trillion peso march, naka-standby ang Civil Disturbance Management Unit sang ICPO in kaso nga kinahanglan sang sitwasyon. Ginmanduan man sang ICPO ang tanan nga unit sa syudad nga may alerto kang magatag sang assistance kung kinahanglanon. Nagapabilin nga komitido ang ICPO sa pagpatuman sang public safety samtang gina-exercise sa mga pumuluyo ang kinamatarong sa pagprotesta. LMP Iloilo suportadong maid-id kag independent investigasyon sa mga irregularidad sa proyekto. Detalye sa balita, Hope Dorechante. Radyo Pilipinas, report. Nagpagwas ang pahayag ang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Province may kaangtanan sa padayon ng investigasyon sa mga irregularidad sa mga national kag lokal nga proyekto. Suno sa LMP Iloilo, suportado nilang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maghiwat sang maid-id wala sang ginadampigan kag hilway nga fact-finding investigation angot sa amo nga mga proyekto. Siling sang chapter isa ini katikang para mapabaskog ang pagsalig sang publiko sa nasyonal kag lokal nga panghimanwa. Ginreaffirman sa chapter ang prinsipyo sang good governance sa paghimo sang ilang mga mandato bilang public servants, partikular ang transparency, accountability, participatory governance, effectiveness and efficiency, kag empowered local governance. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Dorechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency 636.7 million pesos nga balor sang illegal nga droga sa giniwat nga destruction of dangerous drugs sa Iloilo City landfill sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Ang mga ginsunog nga illegal nga droga, mga ebidensya gikan sa mga nadesisyonan na nga kaso sa mga korte sa Iloilo kag Negros Occidental. Masobra 19 kilos ang methamphetamine hydrochloride o konsyabu, 45 kilos ang marijuana, 1.5 grams ang ephedrine kag 2.3 kilos ang psilocin ang ginsunog. Ang kayuwatan ginpangunahan ng DIPD 6 Director Ralph Romel Torres, PRO 6 Deputy Regional Director for Operations Roland Bulalakaw, kag mga katapos ang Iloilo City Government, Department of Justice, Public Attorney's Office, Golden Salakot Eagles Club, non-government organization, kag mga katapos ang media. Sunod kay PDEA 6 Director Ralph Romel Torres ang kayuwatan, pagpakita sa publiko sang PDEA 6 na transparent sila sa mga ebidensyang ilang makuha sa tagsa ka operasyon, kag wala sang nagakatabo nga recycling
sang illegal nga droga. Sa padayon nga kampanya kontra illegal nga droga, mga padayon ng PDS-6 sa pagpapas sa nasambit nga problema sa bulig sa tanan nga stakeholders sa Western Visayas. Ginpanas na sa gobyernong halos 73 milyones ka balor sang utang sa mga agrarian reform beneficiaries sa riyon kadungan sa nangin kadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Septyembre 13. Ginpanagtag sa Department of Agrarian Reform Western Visayas ang 1,251 ka certificate of condemnation with the release of mortgage. Ini nagasakop sang 893 ka hektarya kay nakabenepisyo sang 900 Gs ka mangunguma. Nag-turnover ang Negros Occidental Provincial Government sa kabugusan ng 700,000 pesos ka barangay insurance benefits. Ini sa idalom sang barangay insurance program for barangay tanod sa barangay officials and employees. Ang insurance benefits ginbaton sang 14 ka pamilya sang opisyal kay empleyado sang barangay gikan sa mga banwa sang Tuboso, Manapla, Ibi Magalona, Valladolid, Inigaran, Isabela, Moises Padilla kay ginubaan pati na sa mga syudad sang Talisay, Victorias, Bago, La Carlota, kag Sipalay. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 21 milyones pesos kabaloro sa illegal nga droga na kumpiska sa Police Regional Office 6 sa 15 kadlaw nga anti-drug operations sa Western Visayas. Sining nakumpiska sa PRO 6 walin Setyembre 1 tubtob 15, 2025. Sa pagkukumpiska sa illegal nga droga, 91 drug suspects ang nadakpan sa kapulisan. Iniresulta sang 66 police operations kaginpatigaan sa bugos nga riyon. Nagapanguna sa dalagko nga confiscation ng Iloilo Police Provincial Office na nagkakumpiska sa 1,259 grams sa shabu kag 4.5 grams sa marijuana. Sa nalabot sa kampanya kontra illegal nga droga nakatutok sa gihapon ng PRO6 sa pag-establishar sa mga relasyon sa komunidad, pagpasangat sa kolaborasyon sa mga ahensya ng gobyerno kag stakeholders sa gumanakop ang mga nabilin nga drugista sa rehiyon. Formal nga ginpadunggan sa Civil Service Commission 6 ang 22 ka regional winners ang Gawad Lingkod Bayani. Sa nasambit nga numero, siya ang tagbaton sa Gawad Pag-asa ang ginalakipanan ni Albert Estoya, Porferio Bangkaya, John Andrew Servano, Princess Rivas, Gabriel Felix Umadhay, Iloilo Provincial Health Office Nutrition Team, Iloilo Provincial Health Office Healthy Hearts Team, Project Kabidas ng Department of Agriculture 6, kag Bacolod City MIT CS Team. Tagbaton sa Gawad dangal ng bayan sa Early Martir, Edward Banya, Shannon Nietes, Jocelyn Garbosa, Maria Rostin Palcat, Gaudioso Duspan II, Tina Marino Nias, kag Cornelio Mabera. Samtang tagdaog sang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo, Sanday Jean Nietes Salvador o Chavo Jr., Caitlin Sara Bernardino, Arasio Casing Jr., kag Cynthia Dario sa 22 ka regional winners, 5 kiningandang national semi-finalists, kag ginarakipan na Umaday Garbosa, Mabera Nietes, kag Dario, malunsay nagbaton sang plaque incentive nga 20,000 pesos. Sa 5 sa Garbosa kag Maberang lakip sa mga naunang kiningandang nga kabahin sa national winners. Ang Gawad Lingkod Bayani nga kilala sa tubilang search for outstanding government workers nagakilala sa mga outstanding work performance nga pamatasan sa mga empleyado sa gobyerno nga nagakaangay nga pamarisan sa iban. Radyo Pilipinas News. Iloilo Top 5 finalist sa most business-friendly province sa tuig 2025. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Gimbisitahan ni Special Assistant liwat na kabayan ng probinsya sa Iloilo sa top 5 finalists para sa 2025 Most Business-Friendly Provinces sa pungsod sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa final judging, magakompete ang Iloilo sa mga probinsya sang Bataan, Bulacan, Camarines Sur, kag Cavite ngayiwaton sa Setyembre 25 sa PCCI office sa Taguig City. Sunod sa Kapitolyo ang pagkilala pagpakita sa commitment ng gobyerno probinsyal na pabaskugo ng business climate sa Iloilo kag itibong ang economic growth sa idalom sang More Progress Iloilo nga development mantra ni Governor Arturo Defensor Jr. Kung madumduman sang 2024, nagpangaduwa ang probinsya bilang most business-friendly province. Samtang sulod man ang banwa sang Gimbal, Mina kag New Lucena sa top 5 finalists para sa most business-friendly municipalities level 2 category. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Harvest strategy sa probinsya sang Capiz, Ginlunsar sa banwa sang Panay. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report.
Ginlunsar sa Balwasang Panay ang harvest strategy sa probinsya sa Capiz. Ang harvest strategy isa ka plano kon blueprint nga ginahimo agud may giya kag estratehiya ang pangisda. Katuyuan sini nga pangapinan kag ibalik ang fish stocks, siguraduhon nga may padayon nga supply sang isda para sa masunod nga henerasyon, pabakuron ang responsable kag malino nga paggamit sang kadagatan kag maghatag sa benepisyo sa mga mamuma sa komunidad. Natigayon ng lihok pinaagi sa binuligay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag gobyerno probinsyal. Ara sa aktibidad sa Governor Fredinil Castro, Mayor Jonathan Sanibesa, tiglawas sa mga LGU, MFARMC, National Government Agencies kag non-government organizations halin sa nagkalain-laing nga coastal municipalities ang Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hugot nga ginapatuman ang regulasyon sa pag-ship o kung pagbiyahe sa mga sapat sunod kay Bureau of Animal Industry Veterinarian 3 Dr. Pearl Joy Gepawa, may yara sang Department of Agriculture Administrative Order No. 5 Series of 2019 nga mo ang ilang ginatamdan kag ginakuan sang giya kung mag-ship sa mga sapat, ginatawag nga guidelines on the local transport shipment of animals, animal products, and byproducts. Ang mga regulasyon nga ginapatuman sang BAI among mga hulag sang buhi nga kasapatan mga produkto sang sapat kag mga byproducts sa sulod sa Pilipinas kag gina-apply man sa mga tao kag entities nga nadalahig sa amo nga mga padalagi kan sa mga pantalan nga ginahalinan o kung paagi sa mga interregional checkpoint. Kung nagabiyahe sang buhi nga mga sapat para sang ido kuring Carabao, Kanding kay iban pa importante may sang veterinary health certificate gikan sa license veterinarian. Sa meat products, importante may ara dala nga certificate of product registration gikan sa Food and Drug Authority. Kag dapat may ara man sang LTO kon license to operate gikan sa FDA. Sa frozen meat, importante nga may ara sang meat inspection certificate gikan sa National Meat Inspection Services. Kung bala ang karne local source sa iwan, ginkuha o kon sa local supermarket. Kung international halin ang karne, importante may ara sang certificate of meat inspection gikan sa National Meat Inspection Services. Kung magdala sang pasalubong nga less than 10 kilograms for consumption ng mga karne, importante may ara sang dala nga official receipt kundi nila ginabakal ang cooked meat. Nutrition kay Healthy Hearts Program Team sang Iloilo PHO ginpadunggan sa CSC Pasidungog 2025. Detalye sang balita, Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas, report. Ginpadunggan sa Civil Service Commission ang Nutrition kag Healthy Hearts Program sang Iloilo Provincial Government sa ginhiwat nga Pasidungog 2025 sa syudad sang Iloilo. Ang nutrition team ang ginabugusan ng Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer, lakibman ni Dr. Wendell Marcelo, kag Lenny Disim, samtang ang Healthy Hearts team naman ang ginabugusan ng Dr. Ronnie Labis, Maria Consolacion Ebrada, Catherine Rabara, Harold Preche, kag Nandi Joy Alvarez. Ginkilala ang duwa ka team bangod sa ilang innovative practices, outstanding accomplishment at exemplary public service. Sa kabubusan, naglabot na sa 4 Kagawad Pag-asa Awards ang napatol sa Iloilo PHO. Sa 2023, may dumaman tatlong maging gawa na sa Gawad Pag-asa Award. Ang Gawad Pag-asa, isa kapag kilala ang ginahatag sa CSC sa idalong sang Honor Awards program na ginatawag Gawad Lingkod Bayani. Ginahatag ang awards sa individual o grupo sa mga civil servant bangod sa ilang kontribusyon sa ilang opisina, ahensya, komunidad o sa bilog nga pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyanta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kaso sang dengue sa probinsya sa Morbidity Week 37 sininga 2025 nagnubo. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Nagnubo ang kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo sa Morbidity Week 37 sininga 2025 kung ipaanggid sa pareho nga period sa 2024. Ini ang pahayag ni Dr. Ronnie Labis, Health and Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa datos sa PHO, halin Enero 1 tudong September 13 sininga tuig, yara sa 4,606 ang kaso sa dengue sa probinsya kag may 16 nga napatay nga mas malubos ang 71% ikumpara sa 9,458 nga kaso sa 2024 kag may 26 nga napatay. Pangayag ni Dr. Labis nga pila sa rason sa pagnubo sa kaso sa probinsya amo ang pagkampanya sa provincial government sa pagpanguna ni Iloilo Governor Aaron Lacasar Jr. nga pabastugon ang advokasya sa pagpanglimpyo kag ang kooperasyon sa mga lokal nga panguluhan kag pumuluyo sa paghiwas sa clean up drive ilabi na sa mga lugar nga may clustering of cases. Apisar nga nagnubo ang kaso sa dengue sa probinsya, padayon nga ginahaylo ni Dr. Labis ang pumuluyo
nga sundon sa gihapon ang 4S strategy kontra dengue. Ang search and destroy building sites, self-protection measures, seek early consultation kung makabatsyag sa sintomas ang dengue kag support fogging o spraying sa hotspot areas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaso ng dengue sa Iloilo City yara na sa masobra 5 kagatos. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 501 ang kabilugan ng kaso ng dengue sa siyudad sa Iloilo as of September 17. Santo sa datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Yara sa 7 on the record na active cases. 2 ka mga lugar ang may clustering of cases kaya nagsaka na sa 3 ang napatay sa balatian. Ang maayo nga balita, bangod yara sa 491 sa kabilugan na kaso ang nakarecover sa balatian. Padayon na ginakampanya sa Iloilo City Government na sigihan ang pagpanglimpyo sa palibot ug uksaran sa kada barangay. Labi na sa mga lugar nga ginapugaran sa lamok paagi sa pagpatuman sang 4S strategy. Para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 24 ka persons deprived of liberty pasado sa national assessment para sa construction, painting, and C2. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pasado sa ginhiwat nga national assessments para sa construction, painting, and C2 ang 24 ka persons deprived of liberty o PDL sa male dormitory sa Iloilo District Jail sa barangay Putotan. Sa ginhiwat nga assessment, nagpakita ang trainees ng pila ka kapasidad sa paghanda sa painting materials kag equipment, pagpreparar sa surfaces kag pag-apply sa pinta sa kahoy kag concrete. Ang construction painting course ang kabahin sa Special Training for Employment Program o kung STEP scholarship na ginapatuman bilang sa basa kinahanglan nga skilled workers sa construction sector samtang naghahatag sa rehabilitasyon sa PDLs. Ang training course ang partnership sa tunga sa Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA RTC Iloilo, pag Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Arestado ang kapulisan ng Indian National na suspect sa pagpatay kay Pastor Douglas Hover sa Angelville, Barangay San Jose, Rojas City, Capiz. Ang suspect ginkilala nga si Lovepreet Singh Sandhu nga nagapangatubang sang kaso nga murder. Sa kahum sang warrant of arrest, ginaresto sang Pavia Municipal Police Station kag Rojas City Police Station ang suspect. Si Singh ang isa sa 3 ka suspect nga nagpatay sa pastor sa tuong Enero sa Banwa sang Pavia, Iloilo sa karon yara na sa kustudiya sang Pavia MPS ang suspect. Dali ron kamo, Governor Javier nagapangagda sa mga turista nga bisitahon ang Antique. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kadungan sa selebrasyon sa Tourism Month 2025, nagapangagda si Governor Paulo Javier sa publiko nga bisitahon ang ginapapugal nga probinsya sang Antique. Sa video nga ginpagwas ang Kapitolyo, ginlaragway sang gobernador ang Antique bilang isa ka hidden gem kag nagahulat lang nga padulungan. Sarang makita sa Antique mga matagas nga kabukiran, baybayon, manggaranon nga kultura kag manamit nga mga lokal nga pagkaon nga ginatanyag sang kada banwa. Naibaluan nga kada bulan sa Setyembre kinasaulog ang Tourism Month. Sa Antique, pilaman ka aktibidad ang ginhanda sa gobyerno probinsyal. Lakip na ang storytelling sa Provincial Library, Tourism Travel Booth, National Museum of the Philippines, Antique Textile Museum, kag ang tindahan lokal sa ground floor, kagamuman ang Mixed Arts Exhibit. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:33 sa hapon. Kagamihan tuman natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, September 18, tuig 2025. Ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo